Mahigit sa 1 bilyong piso ang naitalang pinsala sa pananim na palay dahil po sa magkakasunod na bagyo at habagat. Dahil dyan, posibleng itaas ng 25% ang taripa para sa imported na bigas para makasabay sa locally produced na bigas sa merkado. May report si Vel Custodio. 30 minuto bago magbukas ang kadiwa ng Pangulo sa ADC Building Elliptical Road, Quezon City, nakapila na si Dayan para sa pamimili ng 20 pesos kada kilo na bigas. Dahil namamasahe pa siya mula Luzon Avenue, sinusulit na niya ang pamimili sa kadiwa. Para makapunta po kami dito ng maramihan kami. Para makatipid din kami sa pamasahe. Mura po, makakatipid po kami. Mas mura po yung gulay nila dito, bumibili po kami. Bukod sa mga kadiwa sites, available na rin ang programang 20 bigas meron na. Magbubukas na rin ito sa mga warehouse ng National Food Authority para sa mga magsasaka. On August 13 po ay sisimulan po namin yung pag-include na po ng ating mga rice, ng mga farmers po natin na makabili na rin po sila ng P20 at ito po ay magiging available po sa mga NFA warehouses. We will pilot it sa Region 2 and Region 3. 8 NFA warehouse mula sa mga naturang rehiyon ang magbebenta sa pilot testing ng nasabing programa sa mga magsasaka. Kasama ito sa binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA kung saan maglalaan ng 18 bilyong pisong pondo para sa expansion ng 20 bigas meron na. Pinag-aaralan na ng DA at Department of Economy, Planning and Development ang pagpapataas ng rice tariff para sa imported na bigas. Ayon sa DA, posibleng itaas ang 25% na taripa sa bigas. Siyempre ito po ay meron din pong magandang epekto sa ating mga lokal na magsasaka dahil kung tataas po ang tariff ng ating imported rice, tataas ang presyo ng ating imported rice dahil nga po sa mas mataas na tariff. Maaari na pong makasabay ang ating mga locally produced rice sa presyuhan po sa merkado. Kasalukuyan kasing 15% lang ang taripa sa mga imported na bigas, kaya mababa lang ang nagiging landed cost nito. Kaya daing ng ilang mga magsasaka, binabarat sila ng ilang traders dahil sa mababang presyo ng pumapasok na bigas sa bansa. Pero nilinaw ng DA na hindi dapat gawing dahilan ang mababang taripa ng imported rice para baratin ang mga lokal na magsasaka. Samantala, umabot na sa 1.27 billion pesos o 40,000 metrikong tonelada ang damage and losses sa pananim na palay matapos sa sunod-sunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Ang DA naman po is ready lagi na yung mga affected po na ating mga rice farmers ay mabigyan po ng immediate intervention. Nung usual po na binibigay ng DA, bibigyan po namin sila ulit ng seeds para po muli po silang magtanim during the planting season. And yung ating pong mga pautang under po sa ating survival and recovery na under po ng ACPC para meron po silang paggagamitin po para po muli po silang makarecover sa epekto po ng pagkasira po ng kanilang crops during nung bagyo pong nakaraan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.